Tatlong bagay na hindi mo alam pumapatay sa mga lalaki. Yung pangatlo, sobrang grabe. What's up guys? This is Tio Bray, ang host ng Do You Think podcast. Itong podcast na to ay about self-improvement and men empowerment. So kung isa kang lalaki or isa kang babaeng gusto mong matuto, mag-self-improve, mag-subscribe ka dito sa channel. Available din ito sa Spotify. At mag-comment kayo dun sa episode or mag-rate kayo para makatulong sa algorithm sa Spotify. So simulan na natin to. Ang pumapatay sa'yo ay hindi baril, hindi babae, hindi kahirapan. Ang pumapatay sa'yo ay mga bagay na hindi mo kayang sabihin ng malakas. Ngayon bubuksan natin yan. Tatlong bagay. Tatlong silent killers ng kalalakihan ngayon. At kung hindi mo to haharapin, baka ikaw na ang susunod. So ano nga ba yung unang silent killer? That is the strongman act. Ito yung lalaking laging matigas, laging matapang, laging okay na ako. Pero siya yung hindi pinaka-okay. Bakit nakakamatay ito? Because binabattle up mo yung sakit para hindi ka mapahiya. Tapos nagkakaroon ka ng pride sa sarili mo, di ba? Na parang armor sa loob, pero puno ka naman ng sugat. And alam din naman natin na yung pride is part of the 7 deadly sins. And lastly is you can't receive love because you never admit you need help. Ito lang real talk, ano? Kapag ang lalaki hindi na marunong umiyak, hindi na rin siya marunong mabuhay ng totoo. Alam niyo sa atin mga lalaki, kailangan nating matutunan how to express our own emotions. Dahil kasi, kung ikaw lalaki ka, dahil lalaki tayo, especially sa mga kaedad ko, mga nasa 40s, nasa late 30s na ngayon, karaniwan ng magulang natin, tinuturuan tayo na maging matigas, na ang lalaki hindi umiiyak, ang lalaki laging strong. While some part of it is tama naman. Pero most of it is hindi rin tama dahil hindi nakakabuti sa atin. Ano ibig ko sabihin? Hindi tayo natututong mag-express ng emotions natin paglaki natin. So paglaki natin, kahit na punong-puno na tayo ng sakit, punong-puno na tayo na nahihirapan tayo, minsan hindi na natin kaya yung mga bagay-bagay, pilit pa rin nating ino-operate. Again, nothing wrong. But the thing is also may balanse yan. Know when you need to cry. At this age para sa akin, we have to normalize crying. Dahil kasi, sa totoo lang, pag hindi mo ni-release yan, hinayaan mong magstay yung negative energy sa katawan mo or yung galit mo or whatever, ang mangyayari niyan, kumakapit sa behavior mo, sa mga ibang tao, and at the same time, nagiging sakit. Yes, it's scientifically proven that stress causes heart attacks, causes cancer. So karaniwan ng mga, pansinin nyo, yung mga magulang natin or yung mga lolo natin namamatay sa cancer na tapos yun, kasi nga matigas sila. Kasi nga hindi ko kailangang magpatawad. Kasi pangbaklayan. Mali di ba? Hindi ako lalaki pag umiiyak ako. Hindi siya tama. So you should learn how to express your emotions. Kung galit ka, gusto mo magmura ka. Okay lang yun. Diba? Gusto mong sumigaw ka, by all means, okay lang yun. Lahat itong mga bagay na yan, okay lang yan. Just as long as you're not projecting it on another person. Okay lang yan. Nai-express mo, ilabas mo. Pero anong ibig ko sabihin? Dapat 5 minutes, 10 minutes, bumalik ka na sa center mo. Huwag mo nang tambayan. Yung ibang tao kasi, tinatambayan yung galit, tinatambayan yung hindi pagpapatawad. 10 years na silang ganon, tinambayan na nila, nag-recruit pa sila ng mga kasama nila doon, nagalit din, mabanding kayo dyan. How is it productive? Hindi ito nakakatulong sa inyo. So anong ibig ko sabihin? Kailangan i-release nyo lagi and magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Ito namang number 2. Sigurado madaming tatamaan dyan at madaming magsasabi na naman sa comment section na ikaw nga, ganyan-ganyan. Pero ito talaga yung totoo. Yung digital last loop. Ayan na yun, yung panonood ng mga corn na mga sinasabi natin.
Ang libog mo na hindi mo makontrol, daliri mo ang palaging galaw, hindi puso mo. Importante sa lalaki na kontrolado mo yung libog mo. Bakit? It hijacks your brain and rewires your desires. Nagiging alipin ka ng dopamine, short-term highs and long-term emptiness. Tapos hindi mo na pinepursue yung mga totoong babae. Hindi mo na rin, kinakalimutan mo na rin yung purpose mo, tsaka yung kapangyarihan mo bilang lalaki. You settle for pixels. Napanood nyo yung episode ni Kuya Kim. Diba yun, na-addict din siya sa porn dati. Diba? At hindi yun nakakatulong. Kasi to be honest, yung porn, binigay sa atin ng libre. Tandaan nyo, eto, pag ang isang bagay binigay ng libre, lagi nyong questionin. Bakit? Kasi pag meron ng porn, hindi ka naman liligaw. Hindi ka nakakausap ng babae. Dadating yung point, makukontento ka na lang. Karaniwan sa generation ngayon, aminin nyo mga tito. Sa generation ngayon, yung mga bata, ang kinakatakot ko, hindi na sila marunong makipag-usap sa babae. Bakit? Nababayaran eh. Pwede namang porn eh. Kasi libre. Hindi katulad dati na kailangan pa nating nakawin yung mga tape ng tatay natin para panoorin. Ngayon, napakatalamak. So ang sa akin, hindi ako nagmamalinis, 'di ba? Dumating din ako diyan. Nangyari din sa akin 'yan, yung ganyang addiction. Pero kasi ano nangyari naman sa akin, hindi ako nagkakaresulta. Hindi rin ako umaangat sa buhay. And at the same time, iba ang tunay na babae sa palad. Lagi niyong tatandaan 'yan. Iba yung feeling nun, iba yung fulfillment nun. And to be honest, ang glory naman sa atin sa babae, hindi naman yung makakasex mo siya eh. Ang glory dun is because ginalingan mo sa buhay, sumurrender yung babae sa'yo. At ipinagkatiwala niya lahat sa'yo, pati katawan niya. Kumbaga yung sex, nagiging bonus yan. Hindi yan ang hinahabol. Ang hinahabol ng lalaki is yung purpose mo, pera mo. Diba? At kung paano ka makakagawa ng difference dito sa mundong to, yun ang dapat hinahabol ng lalaki. At paano nakakasira itong ganitong addiction? Magbasa kayo sa NoFap, magbasa kayo sa semen retention. Pag-aralan nyo, tingnan nyo, i-research nyo sa internet, ano yung benefits nun? Kasi madaming benefits ang semen retention. Hindi man kayo naniniwala sa akin, dahil alam nyo naman yung kabilang content ko sa kabilang channel, pero kaya ako na-achieve to lahat is because ito yung ginagawa ko. Isa to sa mga ginawa ko. Ginawa ko to for 2 months. Dati. And ano nangyari sa akin? Nagiging na-channel ko yung energy ko sa creativity, na-channel ko sa content, na-channel ko sa mga ibang bagay na purposeful. Diba? Sinubukan ko. Subukan nyo lang, kahit 1 month lang. Huwag kayong mag-consume ng porn. Tigilan nyo na yung panonood ng stories ng mga hindi nyo naman nasisibak. Diba? Tingilan nyo na yung pag-i-stalk, tigilan nyo na yung pagko-comment na, ay, you're beautiful, you're ano, doon sa mga babaeng yun. Aanin mo ba sila? Hindi naman sila magpapasibak sa'yo. So ayusin mo muna yung purpose mo, ayusin mo yung ano mo. And then, magugulat ka na lang, baka magulat ka. Sino na lang yung magkagusto sa'yo, sino yung humabol sa'yo, kasi napaka-purposeful mong lalaki at hindi ka humahabol sa mga babae. Real talk, ang problema kasi sa corn, hindi lang libog, kundi identity. Pag palagi kang nagpapalabas sa screen, dahan-dahan ding lumalabas ang sarili mong lakas. Totoo, di ba? Figuratively. Di ba? And literally, totoo. Bakit ang mga boksingero, hindi sila nag-judgeable bago lumaban? Kasi, to be honest, ang semen natin, that's our life force. Yan din yung sinasabi nila sa spiritual na tinatawag nilang Christos. Na pag umangat yan sa spine mo, magkakaroon ka ng nirvana sa utak mo. Maaabot mo yung enlightenment. Kaya karaniwan ng monk hindi nagaganon, it's because ganon. Yun siya, nagbibigay siya ng enlightenment at naging napupunta ka dun sa 5D consciousness in which mamamanifest mo lahat ng mabilis kung anumang iniisip mo. And you will achieve peace, clarity in all aspects of life. Ang pang number 3 natin, ito na, kigugulat nyo, diniscuss ko to sa mga huling video, the nice guy syndrome. Akala mo okay kang lalaki kasi mabait ka, pero ang totoo, wala kang boundaries, di ba? Yun na nakakatakot. Kasi you say yes to things na nakakasira sa'yo. And dahil doon, bakit ka yes ng yes? Because you're chasing validation from women,
family, or even God. Sorry to say, alam ko madaming matitrigger. Pero hindi dapat dati na kinukuha ang validation. Tinatago mo yung anger mo, yung sarili mong pangangailangan, and yung katotohanan mo, your truth, hanggang sa mawala ka na. Sa totoo lang, ang mabait na lalaki, hindi totoo sa sarili. Isang araw, depresyon. Diba? Alam nyo na yun, in-expound ko na dun sa kabilang video yung pagiging nice guy. Pero ulitin ko ulit dito sa video na to. Iba ang pagiging mabait sa pagiging mabuti. Ang mabait, you're a people pleaser. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Nagiging mabait ka dito sa babaeng to, dito sa taong to, kasi may gusto kang ma-achieve. Gusto mong magustuhan kanila. Ang problema doon, you're not living in your highest version. When you want to live in your highest version, you have to be vibrating at the vibration of the highest vibration, which is the vibration of authenticity. Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Diba? Oo ka ng oo sa kanila lahat. Diba? Okay lang yan kasi baka mag-away kami. Na-avoid mo nga yung away sa labas. Pero you're starting an internal war with yourself, which is napakahirap manalo pag doon nagsimula yung gera, which is yun yung mas delikado pag nasa loob natin lahat. So ang masasabi ko, huwag kang maging mabait, maging mabuti ka. Ang mabuting tao, nagmamahal ng kapwa, vulnerable siya, na okay lang lokohin mo ko, sige lang, tutulungan pa rin kita. Pero pag niloko mo ko, okay lang din naman, but I'll go on my way and I'll let you go in peace. Huwag kang matakot magbigay, maging mapagmahal ka, iserve mo ang mga tao. Yun ang pagiging mabuti. Pero may boundaries ka. Pag kinross mo to, I'll go on my way. Ika-cut off kita sa buhay ko. And huwag din kayo matakot mag-cut off ng mga tao sa buhay nyo. Dahil hindi talaga lahat meant magstay sa buhay nyo. Gusto ko lang magkwento ng sarili kong experience kasi dumaan ako sa tatlong yan. Akala ko strong ako, pero hindi. Nagtatago pala ako. Addicted pala ako. And napaka-people pleaser ko. Pero nawawala na ako sa sarili ko. Alam mo, hindi na ako umiinom ngayon. It's been 2 years na hindi na ako umiinom kahit isang alak. Diba? At kung mapainom mo man ako, if ever naman talagang iinom ako, okay lang din isa. Pero I chose to not drink. Ano na-discover ko? Kasi 20 years, banda ako. I was drinking, diba? I was partying. Na-realize ko ngayon, nung hindi na ako people pleaser, nag-heal ako, nagiging authentic na ako sa sarili ko, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Basta importante ako, masaya ako sa sarili ko at wala akong tinatapakang sinasaktang tao. Na-realize ko sa sarili ko, I really never liked drinking. So tinanong ko sa sarili ko, why am I doing it in the first place? When it's not good for my soul. Yung pag-inom. Na-realize ko na kaya pala ako umiinom, it's because people pleaser ako. It's because I wanted to be cool. I wanted to live up to the expectation na pagiging rockstar. Ang rockstar umiinom. Basically, people pleasing. Dahil kasi nahihiya ako sa mga kasama. Pero kung ako yung tatanungin mo, yung sarili ko, yung kalooban ko, hindi ko naman talaga gusto uminom. So ngayon, I'm living in the authenticity na katulad kahapon, pumunta ako sa isang party, hindi talaga ako uminom. At kung sabihin mo mang, ay, corny mo naman, hindi ka umiinom, okay lang din sa akin, hindi na ako tinatamaan doon, okay, di corny ako, pero hindi talaga ako iinom. Pero nandito ako sa party mo. Ganun ako. Iniinom ko lang, minsan coke, minsan tubig, diba? Pretending na na kunyari, vodka, pero hindi na talaga ako umiinom. At ayoko na ring mag-club. Kasi napansin ko rin, I have nothing against dun sa mga taong pumupunta ng club. Pero yung mga pumupunta ng club, karaniwan dyan may emptiness, may tinatapalan kang sugat sa sarili mo. And you want belongingness sa ibang tao. And dumating ako sa punto ngayon na masaya na ako sa sarili ko. Gusto ko yung company ng sarili ko. Kahit nasa bahay ako, okay lang. May time ako na nasa bahay lang ako, hindi talaga ako lumalabas. Tapos na-realize ko din, dito sa podcast na to, aminin ko, sabihin ko yung totoo, I will also become vulnerable.
Matagal akong hindi naging okay sa buhay ko kasi on one of my meditations, may na-discover ako sa sarili ko nung bata ako na kinalimutan na ng subconscious mind ko for the longest time. I was molested when I was 9 years old. Kalaro ko siya. Lalaki, mas matanda siya sa akin. Namolest siya ako. And then I realized, kaya pala, all through my life, aside dun sa mga iba kong trauma, nag-reflect yun sa mga relationships ko. Nag-reflect yun kung paano ako makitungo sa tao, bakit ako duda sa tao. In all aspects of life, ang tagal ko na palang hindi okay. Pero dito inaamin ko. Kasi gusto ko rin na mawala yung hiya ng mga lalaking. Na-realize ko sarili ko na madaming lalaking mahihiya or ayaw nila aminin sa sarili nilang namolesta sila. Kasi nakakahiya. Pero kung sa babae nangyari yun, medyo acceptable, natatanggap ng tao, pwede silang umiyak, mag-lash out. Pero tayong mga lalaki, sobrang toxic masculine, lalo na yung iba, ayaw nilang aminin. Nahihiya silang aminin. There's nothing wrong with it. Pero know that hindi kayo nag-iisa, di ba? Hindi dahil yun ang nangyari sa inyo, hindi na kayo magtatagumpay sa buhay. Hindi nyo na kayang mag-recover, hindi nyo na kayang mag-heal, hindi nyo na kayang ayusin ang buhay nyo, hindi nyo na maaabot ang full potential ninyo as tao. Kasi ako nalagpasan ko nga eh. Diba? Who would have thought, guys, at 41 years old, naabot ko lahat ng gusto kong mangyari. At unti-unti ko pang naabot lahat. Anong sikreto? Ni-let go ko lahat ito. Nung inayos ko yung sarili ko, yung labas ko nagbago. Yung mga tao sa labas ko nagbago. Nawala na yung mga kupal, nawala na yung mga toxic, napalitan ng mga maayos, yung mga taong totoong mahal ako, yung gustong umangat sa buhay, yung talagang nakakatulong sa akin, at yung family ko, lahat sila, hindi ko sila binago, pero dahil sa nagbago ako, nagbago din ang pakikitungo nila sa akin. Ngayon, proud na sila sa akin. Ngayon, kahit anong gawin ko sa internet, kilala na nila ako as a person. Yung reputasyon ko ngayon, grabe. So ako gusto ko rin ito, ma-share sa inyo. This is, again, disclaimer, lahat ito yung kasi yung nag-work sa akin. Sinishare ko sa mga lalaki ngayon. Hindi ako coach, hindi ako guru, hindi ako expert, hindi ako anything. Pero ako kasi gusto ko lang i-share yung experiences ko sa inyo na nag-work sa akin, baka sakaling mag-work sa inyo. Kasi alam ko hindi ako nag-iisa. Madami ring lalaki na like 40 plus or whatever na nawawala na ng pag-asa sa buhay or nalolos na or iniwan ng asawa or hiwalay sa asawa or hindi niya na alam kung ano yung career niya. Hindi siya masaya sa buhay niya. So I wanna be that inspiration sa inyong lahat. So alam ko kung gaano ka napapagod maging lalaki. Hindi pwedeng madapa eh. Pero bro, kailangan mong manatiling ganyan. So paano nga ba natin lalabanan ang tatlong killer na to? Unang-una, speak your truth. Magsalita ka. Kahit mahirap. Kahit na ikaaway nyo ng kung sino man sabihin mo sa kanya na ang tama. I-verbalize mo na hindi okay sa'yo. Huwag kang umoo. Kung talagang ayaw mo, huwag kang umoo. Diba? Itigil mo na ang pagiging alipin ng pleasure. Pangalawa, utang na loob. Diba? Huwag nating, kasi ang daming binebenta ng mundo sa atin pantanggal ng stress eh. Alak, sigarilyo, kung ano-ano. Pero sa totoo lang, hindi naman siya nakakawala ng stress eh. Dumadagdag nga sa anxiety mo eh. Alam mo, nakakawala ng stress. Ito sabihin ko sa inyo, nature, walking, exercise. Yan mga nakakawala ng stress, di ba? Pagkain ng tama, uminom ka ng tubig na maganda, na maayos, na tubig, di ba? Kahit medyo mahal, pero makabubuti sa'yo. Di ba? Medyo mahal nga, pero yung return of investment sa'yo, grabe, kahit hindi sa pera. Gawin mo. Simulan mo nang mahalin yung sarili mo. Simulan mo nang unahin yung sarili mo bago sila. Huwag kang maging people pleaser. Tsaka ito lang baka isipin nyo kasi ina-advocate ko maging toxic masculine, maging hindi mo kailangang maging alpha. Ang kailangan mo lang bumalik sa sarili mong lakas. Kasi sa totoo lang, malalakas tayo eh. Tayong lahat, meron tayong lakas. Galing kay God, galing kay universe, pero kailangan i-heal mo yung sarili mo para matanggap mo yung mga messages niya. Makinig kang mabuti, mag-meditate ka. Ngayon, ako naman, kung seryoso ka talaga sa improvement mo,
seryoso ka talaga na gusto mo talagang mag-level up, hindi mo alam yung gagawin, di ba may solusyon ako dyan. I'm opening a coaching program. Kailangan nyo lang mag-email sa tiobrytv@gmail.com at dun ko sa i-explain sa inyo kung paano yung coaching program. And by the way, ulitin ko lang po, hindi po yan libre. Dahil siyempre po, busy rin po ako, meron din po akong time. Ang time ko ngayon ay yun po ang pinaka valuable resource ko. So meron po yung energy exchange. So kung talagang seryoso ka, 'di ba gusto mong lumevel up, gusto mong mag-email ka doon. Pero kung hindi naman, okay lang din naman 'yon. Meron pa rin naman akong content na ibibigay, 'di ba? Mas maganda lang siguro yung coaching na one-on-one via Google Meet kasi nga tailor fit sa iyo yung sasabihin ko, hindi pang general audience. Ngayon, ang masasabi ko lang, kung hindi mo haharapin ang sarili mo ngayon, babangga ka rin balang araw. At kung hindi mo pipiliing mabuhay ng totoo, mabubuhay ka, pero patay yung kalooban mo. Meron akong parting question sa inyo. Do you think, kung mamamatay ka bukas, makikilala ka ba talaga ng mundo? O ang nakilala nila ay yung lalaking pilit mong ginagampanan? Ito nga pala ang paborito yung si Tio Bry. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo naman to, i-share mo to dun sa kaibigan mong kailangan niyang mapanood to at para ma-empower din sila. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Follow me on Spotify. And maraming salamat sa panonood. Again, thank you for watching Do You Think Podcast.